Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-asa at pag-ibig? Samahan ninyo akong muli, mga kadrama, sa isang paglalakbay na magpapatunay na laging may liwanag na nag-aabang sa pinakamadilim na gabi. Sabi nila, ang takip silim daw ang hudyat ng pagtatapos ng isang araw. Ngunit paano kung ang pinakamatinding dilim sa buhay ng isang tao ay siya palang simula ng kanyang pinakamakinang na umaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda Bukang Liwayway. Kring! Ang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng malawak na sala. Kasabay nito ang isang dagundong ng kulog na tila balalamunin ang buong hasyenda dapit ulap. Mula sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintanang salamin, malamig na tinitigan ni Takip Silim Sandoval ang mga bubog na kumalat sa mamahaling persyanong alpombra. Isang mamahaling kopita ng alak. Ngayon ay pira-piraso na lamang. Gaya niya. Pira-piraso. Wasak. Isang nanangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngamongising puno ng pait at galit. Galit sa ulan na walang tigil sa pagbuhos sa labas. Galit sa kulog na tila ba inaasar ang kanyang pag-iisa. At higit sa lahat, galit sa sarili niyang mga binti na nananatiling manhid at walang silbi. Ito ang kanyang mundo. Isang malaking hawla na gawa sa ginto at marmol, kung saan siya ang bilanggo. Ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang lakas, ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok ang isa sa mga kasambahay, si Elida, na halatang nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang payong. Senyorito Silim, mahinang sabi nito, nakayuko. Hindi siya lumingon. Ang mga mata niya'y nanatiling nakatutok sa bagsik ng ulan sa labas. Ano yon? Ang boses niya'y kasing lamig ng hanging dala ng bagyo. May tao po sa labas ng gate, senyorito. Napataas ang isang kilay ni Silim. At anong pakialam ko? May binabayaran akong mga gwardya para siguraduhing walang istorbo ang nakakapasok dito. Pero senyorito, nag-aalangang sabi ni Elida. Isang mag-ina po. Basang-basa sa ulan. Ang sabi po ng gwardya, humihingi lang daw po ng kahit kaunting tirang pagkain. Mga pulubi. Ang salitang yon ay tila lason na kumalat sa itapan ni Silim. Mga taong nabubuhay sa awa ng iba. Mga taong hindi niya kailanman inunawa at pilit na iwinawaksi sa kanyang mundo. Paalisin ninyo sila. Utos niya, walang bakas ng emosyon. Pero senyorito, ang bata po. Sinabi kong paalisin sila. Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, hinarap na niya si Elida. Ang mga mata niya'y nag-aalab sa galit. Sapat na para mapaatras ang matandang kasambahay. Mabilis na tumalima si Elida at lumabas ng silid. Naiwang muli si Silim sa katahimikan na binabasag lamang ng patak ng ulan at dagundong ng kulog. Kinuha niya ang remote control sa mesang katabi niya at binuksan ang monitor para sa mga security camera. Sa isang pindot, lumitaw sa screen ang imahe mula sa tarangkahan. Doon, sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya sila. Isang babae. Marahil ay nasa mga 30 anyos, payat ngunit diretso ang pagkakatayo. Nakayakap sa kanyang binti ang isang maliit na batang babae na isiniksik ang mukha sa palda ng ina para magtago sa hangin at lamig. Kahit sa malabong imahe ng kamera, nakita ni Silim ang isang bagay sa babae na nagpairita sa kanya. Hindi ito mukha ng isang taong nagmamakaawa. Sa kabila ng kalagayan nito, mayroon itong dignidad. Isang katangian na kinamumuhian niya dahil matagal na itong ipinagkait sa kanya ng tadhana. Pinanood niya sa screen habang papalapit ang isa sa mga gwardya. Sa mag-ina, hawak ang malaking itim na payong. Nakita niya ang pag-uusap nila, ang marahang pag-iling ng babae, ang paghigpit ng yakap nito sa anak. Walang pagmamakaawa, walang pagluhod, isang tahimik na pagtanggap sa pagtataboy.
aalis na sila. Babalik na sa dilim at sa sigwa ng ulan. At dapat ay iyon na ang katapusan. Dapat ay makaramdam siya ng kasiyahan o kahit man lang kawalan ng pakialam. Pero iba ang naramdaman niya. Isang kuryosidad na may halong inis. Sino ang babaeng ito na naglalakas loob na magdala ng dignidad sa gitna ng kanyang desperasyon? Sino siya para tanggihan ang karaniwang papel ng isang kaawa-awa? Parang may kung anong kumukulo sa loob ni Takip Silim. Isang pamilyar na damdamin mula sa kanyang nakaraan. Ang pagnanais na basagin ang anumang bagay na buo at matatag. Kung hindi niya kayang mabuong muli ang sarili niya, sisirain niya ang sa iba. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, iniabot niya ang kamay sa intercom system na nakakonekta sa guardhouse. Pinindot niya ang buton. Isang matigas na tunog ng static ang pumuno sa hangin bago naging malinaw ang linya. Sandali! Ang utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. Sa monitor, nakita niyang natigilan ng gwardya. Maging ang babae ay bahagyang lumingon. Tila may naramdamang pagbabago sa hangin. Para silang mga estatwa sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Humugot ng malalim na hininga si Silim. Isang malamig at mapanuring kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang laro. Ito ay isang laro para basagin ang katahimikan ng gabi. Isang paraan para pagbigyan ang sarili niyang kadiliman. At pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang huling utos. Ang mga salita ay dahan-dahan at malinaw na may bigat na tila ba bato. Papasukin ninyo sila. Saglit na katahimikan ang sumunod, tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Pero ako mismo ang gustong kumausap sa kanila. Binitiwan niya ang buton. Ang imahe sa screen ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang babaeng may matatag na mga mata at ang batang nagtatago sa likod niya, parehong nakatayo sa gitna ng isang unos na hindi pa nila alam, ay siya mismo ang lumikha. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas na, tila bibig ng isang higante, at nilamon nito sina Liwayway at Bituin mula sa bagsik ng ulan. Sa kanilang likuran, ang marahas na tunog ng pagsara nito ay nag-iwan ng isang matunog na alingawngaw sa loob ng napakalawak na entrada. Para kay Liwayway, ang biglaang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng bagyo. Napakapit siya nang mahigpit sa kamay ni Bituin habang dahan-dahan silang ginagabayan ni Elida papasok. Ang bawat hakbang nila sa malamig at kumikinang na sahig na gawa sa marmol ay nag-iiwan ng basang marka. Isang maruming bakas ng kanilang kahirapan sa gitna ng di matatawarang karangyaan. Ang tingin ni Liwayway ay hindi mapakali. Ang matataas na kisame na may nakasabit na aranyang gawa sa kristal, ang mga antigong muebles na nakahanay sa dingding, ang malaking hagdanan na tila aakyat patungo sa langit. Ang lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kayang sukatin. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng agila. At sa dulo ng malawak na espasyo, sa lilim na bahagyang inaabot ng ilaw mula sa aranya, naroon ang agila. Nakaupo si Takip Silim Sandoval sa kanyang modernong wheelchair na tila isang itim na trono. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang presensya niya ay sapat na para punuin ang buong silid. Kahit sa kanyang kalagayan, bakas pa rin sa tindig niya ang dating kapangyarihan. Nakabihis siya ng mamahaling damit pantulog na seda, ngunit ang pinakamahal na bagay sa kanya ay ang aura ng panganib na bumabalot sa kanyang pagkatao. Nang tumigil sila, ilang talampakan mula sa kanya. Naramdaman ni Liwayway ang panunuot ng mga mata nito. Malamig, mapanuri, walang buhay. Tila ba sinusukat nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanap ang anumang kahinaan. Kaya, nagsalita si Silim. Ang boses niya'y mahinahon, ngunit may talim. Ikaw pala ang babaeng mas piniling maligo sa ulan
kaysa kumatok ng maayos sa aking tarangkahan. Napalunok si Liwayway. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Patawad po sa abala. Senyorito, humihingi lang po sana kami ng kaunting tulong. Tulong? Putol ni Silim. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagsasabi ng salitang yan sa akin araw-araw? Tulong, pabor, awa, nakakasawa. Dahan-dahan niyang pinaikot ang gulong ng kanyang wheelchair, papalapit sa kanila. Bawat galaw ay may kalkuladong bigat. Huminto siya nang nasa harapan na nila. Ang mukha niya'y bahagyang nakatingala para titigan siya. Pero ngayong gabi, baka nasa kondisyon ako. Patuloy niya, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Gusto ko ng libangan. Isang bagay na kukuha sa atensyon ko mula sa walang katapusang pagpatak ng ulan. Kaya heto ang alok ko sa'yo. Itinaas niya ang isang kamay at itinuro ang isang upuan na malapit sa kanya. Umupo ka at ikwento mo sa akin ang buhay mo. Gusto kong marinig ang lahat. Ang gutom, ang pagod, ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala, ang bawat pighati. Gawin mo itong madrama. Paiyakin mo ako kung kaya mo. Naramdaman ni Liwayway na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga salita ng lalaki ay parang mga latigo na humahampas sa kanyang dignidad. Kapag nagustuhan ko ang kwento mo, dagdag ni Silim, bibigyan kita ng sapat na pera para hindi na muling magmakaawa sa ulanan. Isipin mo, ang mga luha mo, ang paghihirap mo, may katumbas na presyo ngayong gabi. Ang alok ay isang malupit na sampal. Gusto nitong gawing isang palabas ang kanyang pagdurusa. Isang panandali ang aliw para sa isang mayamang lalaking sawa na sa kanyang buhay. Naramdaman ni Liwayway ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay ang satisfaksyon na yon sa kanya. Hindi sa harap ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Bituin, at tumingin ng diretso sa mga mata ni Silim. Maraming salamat po sa alok ninyo, senyorito. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Pero hindi po ako nagpunta rito para magbenta ng kwento. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Silim. Isang kislap ng pagkadismaya o marahil ay pagkasorpresa. Ang kahirapan po namin ay totoo, patuloy ni Liwayway. Hindi po ito isang palabas para sa inyong kasiyahan. At ang karangalan ko, gaano man kaliit ang natitira rito, hindi po ito pambayad sa hapunan. Matapos sabihin iyon, marahan niyang hinila si Bituin. Tara na anak, alis na tayo. Tinalikuran niya ang lalaki. Handa na siyang bumalik sa bagyo. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang lamig ng ulan kaysa sa lamig ng pagtrato ng lalaking ito. Ngunit bago pa sila makahakbang palayo, naramdaman niyang bumitaw si Bituin sa kanyang kamay. Sandali lang po, nanay. Nagulat si Liwayway nang makita niyang lumakad ang kanyang anak, palapit kay Silim. Ang munting bata, na kanina lang ay nanginginig sa takot, ay buong tapang na humarap sa lalaking nasa wheelchair. Walang salitang lumabas sa bibig ni Silim. Ang mga mata niya'y nakatutok sa bata, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Maingat na kinuha ni Bituin ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na candy. Medyo luma na ang balat at bahagyang nayupi. Ito na lamang ang natitirang baon niya mula pa kahapon. Iniabot niya ito kay Silim. Para po sa inyo, sabi ng bata sa kanyang maliit at matinis na boses. Ang mga mata niya'y bilog at puno ng sinseridad. Para hindi na po kayo malungkot. Ang buong mansyon ay tila na puno ng katahimikan. Ang kilos ng bata, isang dalisay na pagbibigay mula sa isang taong halos walang-wala, ay isang bagay na hindi inaasahan ni Silim, isang bagay na hindi niya kayang bilhin, isang bagay na hindi niya maintindihan. Nakatitig lang siya sa candy na nasa maliit na palad ng bata. Ang kanyang mukha,
na kanina'y puno ng panunuya ay ngayon ay blangko. Isang bitak ang lumitaw sa pader ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula kay bituin patungo kay liwayway. Ang tingin niya'y iba na, nawala ang pangungutya. Ang napalitan nito ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Sandali, sabi niya. Ang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. Tinitigan niya ang basang-basang mag-ina, pagkatapos ay ang madilim na bintana, kung saan makikita ang isang bahagi ng kanyang malawak na hardin. Isang hardin na matagal nang pinabayaan, tuyo, at walang buhay. Hindi kwento ang kailangan ko, sabi ni Silim. Ang mga matay nakabalik kay Liwayway. Trabaho. May trabaho ako para sa'yo. Isang trabaho na walang sino man ang gustong gumawa. Tumingin siya sa bintana. Ang hardin na yan, patay na. Gusto kong buhayin mo. Ang kinabukasan ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Humupa na ang bagyo at ang tanging naiwan ay ang amoy ng basang lupa at ang kalmadong sinag ng araw na sumisilip sa mga ulap. Para kay Takip Silim Sandoval, ang katahimikang ito ay mas nakakairita kaysa sa ingay ng unos. Mula sa kanyang karaniwang pwesto, sa tabi ng bintana, tinitingnan niya ang kanlurang bahagi ng hardin o kung anuman ang natitira rito. Ito ay isang sementeryo ng mga halaman, mga tuyot na sanga na tila mga kalansay na nakaunat sa langit. Mga damong ligaw na kumain na sa dating makukulay na bulaklak. Isang perpektong salamin ng kanyang kaluluwa. At sa gitna ng sementeryong yon, naroon si Liwayway. Nagsimula na ito. Suot ang isang lumang damit at may nakataling panyo sa ulo para proteksyon sa araw. Walang pag-aalinlangan nitong sinimulan ang trabaho. Ang una niyang ginawa ay ang pagbunot sa matataas at makakapal na damo. Pinanood siya ni Silim nang may halong pag-uyam. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal, sabi niya sa sarili. Isang araw, 2. Pagkatapos ay susuko rin yan, lahat sila sumusuko. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Lumipas ang umaga, ang araw ay tumaas at uminit. Nakita ni Silim ang pamumuo ng pawis sa noo ng babae, ang pagpula ng kanyang mga braso sa ilalim ng sikat ng araw. Nakita niya kung paano nito kuskusin ang likod na halatang nananakit na. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ay muling yuyuko at magpapatuloy sa pagbunot. Nakita niya ang mga gasgas sa kamay nito mula sa matitinik na damo. Walang reklamo. Tanging ang tunog lamang ng kanyang pagtatrabaho ang maririnig. Isang bagay sa loob ni Silim ang nagsimulang magbago. Ang pag-uyam ay dahan-dahang napalitan ng pagka-interes, isang pagtataka. Sa mundong sanay siyang lahat ay madali at kagyat. Ang tahimik at walang humpay na pagsisikap ng babae ay isang banyagang konsepto. Nang tanghali na, tinawag niya si Elida gamit ang intercom. Senyorito, dalhan mo ng tubig at pagkain ng babaeng yan. Utos niya. Ang boses ay kasing tigas pa rin ng dati. Baka himatayin yan sa init, maging problema ko pa. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Elida. Pinanood niya mula sa bintana nang dalhin ng kasambahay ang isang pitsel ng malamig na tubig at isang plato ng pananghalian. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Liwayway. Pagkatapos ay ang isang simpleng tango ng pasasalamat na ibinigay nito kay Elida. Umupo ito sa lilim ng isang patay na puno at tahimik na kumain. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi maialis ni Silim ang kanyang tingin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang bagay na buhay na nangyayari sa Hacienda Dapit Ulap. Isang bagay na hindi robotiko, hindi di makina, hindi binayaran para ngumiti. Sa mga sumunod na araw, ang panonood kay Liwayway ay naging bahagi na ng kanyang gawain. Ang hardin ay unti-unti nang nagpapakita ng pagbabago. Ang mga damong ligaw ay nabawasan.
at ang lupa ay nagsisimula ng makita. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Liwayway, lumabas si Bituin mula sa maliit na kwarto na ibinigay sa kanila malapit sa kusina. Umupo ang bata sa isang malinis na bahagi ng damuhan sa ilalim ng isang puno na hindi pa gaanong natutuyot, at pagkatapos ay nagsimula itong kumanta. Isang simpleng awiting pambata, Bahay Kubo. Ang inosenteng tinig ni Bituin ay lumutang sa hangin, isang matamis na himig na pumuno sa katahimikan ng mansyon. Umalingaw-ngaw ito sa mga pader, pumasok sa bintana, at umabot sa pandinig ni Selim. Natigilan siya. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang wheelchair. Kailan ang huling beses na may narinig siyang kanta sa lugar na ito? Ang tanging musika sa mansyon ay ang kanyang galit, ang kanyang pag-iisa, ang tunog ng nababasag na bote. Ngayon, may isang munting tinig na kumakanta tungkol sa mga gulay at sa isang maliit na bahay. Isang bagay na napakasimple, ngunit para kay Selim, ito ay isang malakas na paalala ng isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, siya mismo ang nagpaikot ng kanyang wheelchair palabas ng sala, patungo sa pasilyo, at lumabas sa malaking pinto sa likod na nakaharap sa hardin. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at napapikit siya saglit. Huminto siya sa may sementadong daanan. Ilang metro ang layo mula kay Liwayway. Napansin siya nito at agad na napatayo. Pinupunasan ng maruming kamay sa kanyang damit. "Senyorito," sabi nito, may bahid ng gulat. Tinitigan siya ni Selim. Pagkatapos ay ang lupang binubungkal nito. "Mukhang nagsasayang ka lang ng pagod," sabi niya. Sinubukan na ibalik ang dati niyang lamig, ngunit may kung anong nagbago sa tono niya. Hindi natinag si Liwayway. Tumingin din ito sa lupang kanyang pinagtatrabahuhan. Lahat po ng bagay na may buhay ay nagsisimula sa pagod, senyorito. Isang sagot na hindi niya inaasahan. Akmang magsasalita pa sana si Selim nang isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga gulong ng isang sasakyan sa mahabang driveway ng mansyon. Isang tunog na pamilyar sa kanya. Masyadong pamilyar. Sabay silang napalingon sa harap ng mansyon. Isang makintab at itim na luxury sedan ang huminto sa tapat ng malaking pinto. Nanigas ang panga ni Selim. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng napakamahal na stiletto ang unang lumabas, sinundan ng isang babaeng tila inukit mula sa perpektong porselana. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay walang bahid ng anumang kapintasan. Si Alonsina Villaroman, ang kanyang dating asawa. Ang mga mata nito ay agad na dumapo sa kanila, kay Selim, at pagkatapos ay kay Liwayway na nakatayo roon, marumi, pawisan, at hawak ang isang pala. Isang malamig at mapanuring na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa perpektong labi ni Alonsina. Nakatayo si Liwayway na tila isang estatwang lupa sa gitna ng hardin. Ang hawak niyang pala ay biglang bumigat at ang pawis sa kanyang noo ay biglang nanlamig. Lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang baga nang masilayan niya ang babaeng bumaba mula sa mamahaling sasakyan. Siya si Alonsina. Hindi man niya alam ang pangalan. Alam ni Liwayway kung sino ito. Sa tindig pa lang, sa paraan ng paghakbang na tila sa kanya ang mundong tinatapakan, sa tingin na kayang sukatin ang halaga ng isang tao sa isang sulyap lamang. Ito ang babae mula sa nakaraan ni Senyorito Selim. Ang bagyo na mas malakas pa kaysa sa ulan kagabi. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa anyo ni Selim. Ang bahagyang pag-asang nasilayan niya kanina ay naglahong parang bula. Ang kanyang mga balikat ay muling nanigas. Ang kanyang panga ay nagtiim.
at ang mga mata niya'y naging 2 piraso ng madilim na yelo. Ngunit si Alonsina ay ngumiti. Isang ngiti na kasing perpekto at kasing lamig ng diamante. Lumakad ito palapit sa kanila. Ang bawat indayog ng kanyang balakang ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Hindi siya tumingin kay Liwayway. Para sa kanya, si Liwayway ay hindi naiiba sa mga tuyong halaman. Isang bagay na naririyan lang, hindi mahalaga. Mahal, ang malambing na sabi ni Alonsina. Ang boses ay parang pulot na may lason. Hinaplos nito ang pisngi ni Silim. Hindi mo man lang sinabi sa akin na magkakaroon ka ng bisita. At dito pa sa labas, the sun isn't good for your condition. Pinalis ni Silim ang kamay nito. Hindi kita bisita, Alonsina. At alam mong hindi ka kailanman welcome dito. Ang ngiti ni Alonsina ay hindi nagbago. Ngunit may kislap na dumaan sa mga mata nito. Isang bagay na mapanganib. Ganyan ka pa rin, Silim. Always so dramatic. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Liwayway na para bang ngayon lang siya napansin. At sino naman ito? Tanong ni Alonsina. Ang tingin ay sinusuri si Liwayway mula ulo hanggang paa. Hindi tinatago ang pagkamuhi sa marumi nitong damit at pawisang mukha. Bago ninyong hardinero? Akala ko ba ayaw mo nang may ibang tao sa paligid mo? Bago pa man makasagot si Liwayway, si Silim na ang nagsalita. Hindi mo siya tauhan para tanungin, at hindi mo na ito pamamahay para mag-usisa. Oh, really? Tumawa ng mahina si Alonsina. Ayon sa mga papeles na pinirmahan mo, I still manage Shoyu Shiwu, kasama na ang pagpapasweldo sa mga trabahador. Idiniin niya ang huling salita habang nakatitig kay Liwayway. Naramdaman ni Liwayway na namula ang kanyang muka sa hiya at galit. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Pumasok tayo sa loob, Silim. Utos ni Alonsina, hindi na isang pakiusap. May mga importanteng bagay tayong dapat pag-usapan. Tinalikuran na nito si Liwayway at nagsimulang maglakad papasok sa mansyon. Inaasahang susunod si Silim na parang isang alagaang aso. Sa galit, hinampas ni Silim ang gulong ng kanyang wheelchair bago ito pinaikot at walang imik na sumunod kay Alonsina. Naiwan si Liwayway sa hardin, nakikinig sa nakakabinging katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, ang katahimikan ay pinalitan ng mga sigaw. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit malinaw ang galit sa boses ni Silim at ang malamig na pagtatalo sa boses ni Alonsina. Lumapit siya ng kaunti sa may bintana ng kusina, sapat lang para marinig ang ilang pira-pirasong salita. Wala kang karapatan, sigaw ni Silim. Responsibilidad ko pa rin, ganti ni Alonsina. Hanggang hindi pa napapatunayang wala ka ng pag-asa, kailangan kong itago ang katotohanan para sa kapakanan mo. Katotohanan? Anong katotohanan? Naramdaman ni Liwayway ang isang kaba na hindi niya maintindihan. Maya-maya pa, ang pinto ay muling bumukas. Lumabas si Alonsina. Ang muka ay kalmado na ulit na tila walang nangyaring sigawan. Sa likod niya, nakita ni Liwayway si Silim na nakatigil sa may pasilyo. Ang muka ay puno ng pagkatalo at matinding galit. Nakita ni Alonsina si Bituin na lumabas na rin pala para samahan ang kanyang ina. Lumapit ito sa bata. Isang matamis at peking na pamangiti ang muling gumuhit sa kanyang labi. Hello there, sabi ni Alonsina. Lumuhod para maging kapantay ng bata. Ang cute-cute mo namang bata. Anong pangalan mo? Bituin po. Mahinang sagot ng bata. Bahagyang nagtatago sa likod ng palda ni Liwayway. Bituin, isang napakagandang pangalan, sabi ni Alonsina, habang ang mga mata ay tinititigan si Liwayway. Pero alam mo, Bituin, ang mga bituin ay nabibilang lamang sa langit. Kapag bumagsak sila sa lupa, nagiging putik lang sila. Hinawakan ni Liwayway ang balikat ng kanyang anak. Naramdaman niya ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang babala.
Isang malinaw at direktang babala. Tumayo na si Alonsina. Pinagpagan ang kanyang damit na para bang nadumihan ito sa paglapit sa kanila. Nagsimula na itong maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit nang makalagpas ito kay Liwayway, bigla itong huminto. Hindi ito lumingon, ngunit bumulong ito nang sapat lang para marinig niya. Makinig ka sa akin, basahan. Ang lason ay tumutulo sa bawat salita. Masiyahan ka habang nandito ka pa. Naramdaman ni Liwayway na humigpit ang kanyang paghinga. Lahat ng naririto, pati na siya. Isang bahagyang tango patungo sa direksyon ni Silim. Ay pag-aari ko at laging nililinis ko ang mga basura ko. Pagkasabi noon, nagpatuloy na ito sa paglakad. Sumakay ito sa kanyang kotse ng walang lingon likod. Ang makina ay umandar. At ang sasakyan ay mabilis na nawala sa driveway, nag-iwan ng alikabok at isang nakakalasong banta sa hangin. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon, nanginginig. Ngayon, ang hardin na kanyang nililinis ay hindi na lang isang lugar ng pag-asa. Naging isang paraiso ito na may ahas at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang ahas ay babalik. Nawala na ang kotse ni Alonsina, ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling parang lason sa hangin ng hasyenda dapit ulap. Ang bawat salitang binitiwan niya ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Takip Silim Sandoval, lalo na ang mga huling kataga na narinig niya mula sa loob. Kailangan kong itago ang katotohanan para sa kapakanan mo. Katotohanan? Anong katotohanan? Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang sentido. Isang masakit na pulso ng galit at kawalan ng kapangyarihan. Ang mga kamay ni Silim ay mahigpit na nakakuyom sa armrest ng kanyang wheelchair. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw na parang mga ahas. Galit siya. Galit siya kay Alonsina sa paraan nito kung paano siya tratuhin na parang isang baldado at walang silbing bagay. Galit siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang magkaroon ito ng ganoong kapangyarihan sa kanya. Kailangan niya ng mapagbubuntunan, isang bagay na makokontrol, isang bagay na masisira. Ang mga mata niya ay dumapo sa hardin. Nakita niya si Liwayway na inaalo si Bituin na halatang natakot sa pagbisita ni Alonsina. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng babae. At sa isang iglap, ang lahat ng kanyang galit ay nagkaroon ng iisang target. Pinaandar niya ang kanyang wheelchair pabalik sa loob ng mansyon. Ang mga gulong ay gumagawa ng marahas, natunog sa sahig. Tinawag niya si Elida nang walang anumang paggalang. Nasaan siya? Tanong niya nang makita ang kasambahay. Sino po, senyorito? Si Ma'am Alon. Ang babae sa hardin. Putol niya. Puntahan mo siya. Sabihin mong may ipapagawa ako. Mabilis na tumalima si Elida. Ilang sandali pa, pumasok si Liwayway sa sala. Ang mukha ay may bakas pa rin ng pag-aalala. Yumuko ito ng bahagya. Senyorito? Tinitigan siya ni Silim. Ang mga mata ay walang emosyon. May isa pang lugar dito na kailangan ng paglilinis. Naghihintay lang si Liwayway. Ang silid ng aking ina. Sabi ni Silim, ang bawat salita ay may bigat. Nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Matagal na itong hindi nabubuksan. Gusto kong linisin mo. Ngayon na. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Liwayway. Pero senyorito, personal na silid po yata yon. Trabaho mo ang sumunod sa utos ko, hindi ang magtanong. Malamig niyang sabi. Gawin mo. Tumango si Liwayway. Masusunod po. Pinanood niya itong umalis. Isang maliit na bahagi sa kanya ang nakaramdam ng kirot. Ang silid na yon. Ito ang kaisa-isang lugar sa mansyon na pinanatili niyang nakasara mula nang mamatay ang kanyang ina. Isang sagradong lugar na nilapastangan ng pagdating ni Alonsina sa buhay niya. Ngayon, sa kanyang galit, siya naman ang lumalapastangan dito sa pamamagitan ng pagpapapasok ng isang estranghero. Ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang may masaktan.
At kung hindi niya kayang saktan si Alonsina, kahit sino na lang ay pwede na. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang silid. Ang hangin sa loob ay mabigat at amoy luma. Isang pinaghalong alikabok, pinatuyong bulaklak, at mga alaala na matagal nang hindi dinadalaw. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang may-ari. Maya-maya pa, ang katahimikan ay binasag ng isang tunog, isang himig, isang pamilyar, matamis, at napakasakit na himig ng isang music box. Natigilan si Silim. Ang kanyang paghinga ay biglang humigpit. Ang himig, tila isang multo na bumangon mula sa limot. Mula bawat nota ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dala ang imahe ng kanyang ina na nakangiting nakaupo sa tabi ng bintana. Sinusuklay ang mahabang buhok nito habang ang music box ay tumutugtog sa kanyang tabi. Ito ang huling regalo niya rito bago ito nagkasakit. Hindi, bulong niya. Ang tunog ay nagpatuloy, malinaw at malutong sa katahimikan ng mansyon. Isang tunog ng purong alaala, isang tunog na hindi niya kayang harapin. Patigilin niyo yan. Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit na hindi niya inaasahan. Sinabi kong patigilin niyo yan. Ang musika ay biglang natigil. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa. Ang alaala ay nag-iwan ng isang bukas na sugat sa kanyang dibdib. Bakit nila pinakialaman yon? Bakit nila binuksan ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon? Sa itaas, sa loob ng maalikabok na silid, narinig ni Liwayway ang sigaw. Agad niyang sinubukan na isara ang takip ng maliit na kahon na gawa sa kahoy, ngunit si Bituin, na nakahanap nito sa ilalim ng kama, ay nakaturo sa ilalim nito. Nanay, tingnan ninyo po, may kakaiba. Tiningnan ni Liwayway ang itinuturo ng anak. Sa ilalim ng kahon, na bahagyang natatakpan ng lumang pelus, ay may isang maliit na trangka na gawa sa tanso. Hindi ito mukhang pangkaraniwan. Hindi ito bahagi ng disenyo. Ito ay isang bagay na tila sadyang itinago. Dahil sa kuryosidad at sa pagnanais na mabilis na itago ang kahon bago pa man sila muling masigawan, ginamit ni Liwayway ang kanyang daliri upang itulak ang maliit na trangka. Isang mahinang klik ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa kanyang pagkagulat, isang bahagi ng ilalim ng kahon ang bahagyang bumukas na tila isang lihim na pinto. Hindi ito lalagyan ng alahas. Ito ay isang sikretong kompartimento. At sa loob, nakatago sa dilim, ay may isang bagay na nakatupi. Isang papel na naninilaw na sa katagalan. Ang sigaw ni Takip Silim Sandoval ay umakyat sa ikalawang palapag na parang isang malupit na latigo. Pinipilit sina Liwayway at Bituin na mabitawan ang music box na para bang napapaso sila. Agad na niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Ang puso niya'y kumakabog sa takot. Patawad po! Sigaw niya pabalik, kahit alam niyang hindi siya maririnig. Hindi po namin sinasadya. Ngunit bago pa man niya maitago ang kahon, ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa pasilyo sa ibaba ay nagparamdam sa kanya ng mas matinding kaba. Paparating ito. Ang galit ay umaakyat patungo sa kanila. Itinago ni Liwayway ang sulat sa kanyang bulsa. Isang kilos na hindi niya namalayan kung bakit niya ginawa. Pagkatapos ay humarap siya sa pinto, handa para sa anumang sigaw o insulto na ibabato sa kanya. Ngunit hindi si Silim ang pumasok. Si Elida, na namumutla at hingal na hingal, ang sumungaw sa pinto. Liwayway, pinapababa kayo ni Senyorito. Ngayon na raw. At dalhin mo raw yan, sabi nito, nanginginig na itinuro ang music box. Mas lalong nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. Ito na yata ang katapusan ng trabaho niya. Marahil ay katapusan na rin ng kanilang pananatili sa hasyenda. Dahan-dahan niyang kinuha ang music box at bumaba. Hawak sa kamay si Bituin
na hindi na halos makahinga sa takot. Naabutan nila si Silim sa gitna ng sala, nakaharap sa bintana. Ang likod nito ay isang pader ng tensyon. "Senyorito," simula ni Liwayway, ang boses ay halos pabulong na. "Ibigay mo sa akin yan," utos ni Silim, hindi pa rin lumilingon. Nanginginig na inilapag ni Liwayway ang music box sa mesang katabi nito. Inaasahan niya ang isa pang pagsabog ng galit. Ngunit sa halip, katahimikan ang sumunod. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Silim. Ang mga mata niya ay hindi galit. Ang mga ito ay blanko, wasak. Tila ba ang simpleng himig ng kahon ay nagbukas ng isang sugat na mas malalim pa kaysa sa kanyang kapansanan. "Bakit ninyo binuksan?" tanong niya. Ang boses ay mahina at basag. "Papatawad po. Si Bituin po ang nakakita." Hindi na niya pinatapos si Liwayway. Itinuon niya ang kanyang pansin kay Bituin na mabilis na nagtago sa likod ng ina. Ang tingin niya ay bahagyang lumambot. "Alam kong hindi mo sinasadya, bata." Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Liwayway. "May iba pa ba kayong nakita?" Ang tanong ay simple, ngunit naramdaman ni Liwayway ang bigat sa likod nito. Ito na ang sandali. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Dapat ba niyang sabihin ang totoo? O dapat ba niyang itago ang liham at manahimik na lang para sa kanilang kaligtasan? Ngunit nang makita niya ang sakit sa mga mata ng lalaki, ang isang uri ng pag-iisa na ngayon niya lang naunawaan. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Dahan-dahan, kinuha niya ang nakatuping sulat mula sa kanyang bulsa. "Ito po," sabi niya. Iniabot ang papel. Ang mga mata ni Silim ay nanlaki ng bahagya. Agad niyang inagaw ang sulat mula sa kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan niya ang naninilaw na papel. Nakita ni Liwayway ang pamilyar na sulat kamay ng isang babae. Elegante, ngunit bahagyang nanginginig. Nagsimulang magbasa si Silim. Sa una ay tahimik, pagkatapos ay pabulong. "Anak ko, Silim, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Ngunit ang puso ng isang ina ay hindi mapanatag. Mayroon akong mga pagdududa kay Alonsina, sa doktor na nag-aalaga sa'yo. Masyado silang mabilis sumuko sa'yo, anak." Huminto si Silim sa pagbabasa. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Napakapit siya sa sulat na parabang iyon na lamang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. Nagpatuloy siya. "Lihim akong kumonsulta sa iba. Isang espesyalista mula sa Switzerland, si Dr. Alcaraz. Sinabi niya sa akin, base sa mga resulta ng iyong mga pagsusuri na pinadala ko, na may pag-asa, isang malaking pag-asa. May isang bagong uri ng therapy. Ngunit nang sabihin ko ito kay Alonsina, sinabi niyang huwag na kitang paasahin, na masyadong delikado, na siya na ang bahala sa lahat." Sa puntong yon, isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Silim. Isang halo ng di makapaniwalang tawa at isang hikbi. Ang papel sa kanyang kamay ay nagsimulang malukot dahil sa higpit ng kanyang hawak. "Hindi ako naniwala, anak. Itinago ko ang business card ng doktor dito. Huwag kang susuko," aking takip Silim. "Laging may bukang liwayway pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nagmamahal, ang iyong ina." Kasabay ng pagtatapos ng sulat, isang maliit at makapal na piraso ng papel ang nahulog mula sa tupi. Isang business card. Nakasulat dito ang pangalan, Dr. Mateo Alcaraz, Neurokinetic Rehabilitation Specialist. Ang buong mundo ni Takip Silim Sandoval ay gumuho. Ang lahat ng taon ng pagtanggap sa kanyang kapalaran, ang lahat ng araw ng pagkamuhi sa sarili, ang lahat ng gabing lumuha siya sa pag-iisa, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Hindi siya sinukuan ng tadhana, sinukuan siya ni Alonsina. Ang paghinga niya ay naging mabilis at hirap.
Ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto. Naramdaman ni Liwayway ang bigat ng revelasyon sa silid. Nakita niya ang isang taong hindi lang pisikal na paralisado, kundi isang taong buong buhay na ikinulong sa isang kasinungalingan. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, lumapit siya. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang kamay sa balikat ni Silim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Silim ang init ng pagdamay ng isang tao. Hindi awa, hindi obligasyon, kundi isang tahimik na pag-unawa. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong emosyon, isang nakakatakot, nanginginig, ngunit hindi maikakailang kislap ng pag-asa. Ang telepono ko, utos niya, ang boses ay garalgal. Mabilis na iniabot ni Liwayway ang smartphone mula sa mesa. Sa nanginginig na mga daliri, tinipa ni Silim ang pangalan mula sa business card. Pinindot niya ang search. At doon, sa maliwanag na screen, lumitaw ang mga resulta. Ang website ni Dr. Alcaraz, mga artikulo tungkol sa kanyang mga himala sa medisina, mga testimonya ng mga pasyenteng dating sinabing walang pag-asa na ngayon ay naglalakad, tumatakbo, nabubuhay muli. Isang ilaw ang sumilay sa dilim. Isang napakaliit, ngunit napakakinang na ilaw. Ibinaling ni Silim ang kanyang tingin mula sa screen pabalik kay Liwayway. Nawala na ang dating lamig sa kanyang mga mata. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito may isang bagay na bago, pasasalamat, at isang desperadong pangangailangan. Hindi niya ito pwedeng malaman. Bulong ni Silim, tinutukoy si Alonsina. Kailangan nating kumilos ng tahimik. Kailangan ko ng tulong. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan na parang isang panalangin. Ikaw, tutulungan mo ba ako, Wayway? Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Dapit Ulap ay nagkaroon ng isang bagong ritmo, isang lihim na sayaw na tanging sina Liwayway at Silim lamang ang nakakaalam. Sa umaga, si Liwayway ay ang masipag na hardinera. Binubuhay ang lupang matagal nang natutulog. Ngunit sa paglubog ng araw, ang hardin ay napapalitan ng silid-aklatan ni Silim at ang pala at pandilig ay napapalitan ng laptop at telepono. Naging kasabwat siya nito, ang kanyang taga-usisa, ang kanyang mga kamay at paa, ang kanyang pag-asa. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Bituin, tahimik na pupunta si Liwayway sa silid-aklatan. Doon, magkasama nilang sasaliksikin ang lahat tungkol kay Dr. Alcaraz at sa kanyang mga pamamaraan. Binabasa ni Liwayway ng malakas ang mga medical journals na masyadong teknikal para kay Silim, habang ito naman ay nakikinig ng mabuti, ang isip ay kasing talas ng dati. Isang gabi, habang nagbabasa sila ng isang artikulo tungkol sa neuroplasticity, may nakita silang isang simpleng ehersisyo para sa mga kamay, ang dahan-dahang pagbukas at pagsara ng mga palad para mapanatili ang sirkulasyon at maiwasan ang paninigas ng mga kalamnan. Subukan mo, sabi ni Liwayway, itinuturo ang diagram sa screen. Tinitigan ni Silim ang sarili niyang mga kamay, payat at maputla. Matagal na niyang hindi sinusubukang kontrolin ang mga ito ng may intensyon. Sinubukan niyang itikom ang kanyang kanang kamay. Ang mga daliri niya ay bahagyang gumalaw, nanginginig, bago sumuko. Isang pamilyar na agos ng galit ang muling kumulo sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya, aniya. Ang boses ay puno ng pait. Nag-alinlangan si Liwayway, ngunit ang nakita niyang sakit sa mukha ni Silim ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumapit siya. Dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Natigilan si Silim. Ang init ng palad ni Liwayway, bahagyang magaspang mula sa paghahardin, ay isang kakaibang pakiramdam sa kanyang balat na matagal nang hindi nakakaramdam ng haplos ng iba. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa mukha ni Liwayway
na seryosong nakatutok sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan lang, bulong ni Liwayway. Marahan niyang tinulungan na itikom ang mga daliri ni Silim, isa-isa. Nararamdaman mo ba? Pagkatapos, dahan-dahan niya itong binuksan muli. Hindi nagsalita si Silim. Nakatitig lang siya. Nararamdaman ang bawat paggalaw, ang bawat paghapos. Sa sandaling iyon, hindi siya ang lumpong milyonaryo at si Liwayway ay hindi ang kanyang hardinera. Sila ay dalawang tao lamang, magkasama sa dilim, naghahanap ng liwanag. Naging ritual na nila iyon. Sa pagitan ng pag-i-email sa opisina ni Dr. Alcaraz at pag-aaral ng mga video, may mga sandali ng katahimikan kung saan tinutulungan ni Liwayway si Silim sa kanyang mga ehersisyo. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga mundo ay lumiliit at ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang mga kamay at ang ibinubulong na pag-asa. Isang gabi, ipinagluto sila ni Elida ng hapunan. Sa halip na kumain mag-isa sa malaking komedor, inutusan ni Silim na dalhin ang pagkain sa maliit na mesa sa kusina. Kumain silang tatlo doon. Siya, si Liwayway, at si Bituin. Habang kumakain, ikinuwento ni Bituin kung paano niya sinubukang hulihin ang isang paru-paro sa hardin kanina, pero nadapa siya. Ginaya niya ang kanyang itsura at si Liwayway ay napatawa. "Naku anak, ang dumi-dumi mo kanina," sabi ni Liwayway habang tumatawa. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Ngumiti si Takip Silim Sandoval, hindi isang mapanuyang ngisi, hindi isang pilit na ngiti, isang tunay, payak, at taos-pusong ng ngiti. Nagliwanag ang kanyang mukha, at sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang lalaki sa likod ng lahat ng pait. Isang lalaking marunong palang tumawa. Natigilan si Liwayway, napahawak sa kanyang dibdib. Ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ngunit ang mga sandali ng liwanag ay may kaakibat na anino. Kinabukasan, habang mag-isa si Liwayway sa hardin at nagdidilig, nagring ang kanyang luma at di-keypad na telepono. Isang unknown number ang lumabas sa screen. Nagdalawang isip siya, ngunit sinagot din ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na pilit na niyang kinakalimutan. "Akala mo, makakatakas ka sa akin?" Ang boses ng kanyang dating asawa ay parang kalmot ng demonyo sa kanyang tainga. Nanigas si Liwayway. Ang pandilig ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paano? Paano siya nahanap? "Nasaan ka? Anong kailangan mo?" Nanginginig niyang tanong. Isang nakakakilabot na tawa ang kanyang narinig. "Malapit lang ako. Mahal. Laging malapit. Magbabayad ka sa akin, Liwayway. Ikaw at ang anak mo." Sa sobrang takot, agad niyang pinatay ang tawag. Isinandal niya ang kanyang likod sa isang puno. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang mundong unti-unti niyang binubuo ay nagsimula na namang gumuho. "Wayway?" Napatalon siya sa gulat nang maririnig ang boses ni Silim. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at humarap dito. Nakalabas ito sa hardin. Ang mukha ay may bakas ng pag-aalala. "Anong problema?" tanong ni Silim. Napansin nito ang pamumutla niya, ang panginginig ng kanyang mga kamay. "May masama bang nangyari?" Umiling si Liwayway, pilit nang ngumingiti. Wala po, senyorito. Medyo nahilo lang po ako sa init." Tinitigan siya ni Silim. Ang mga mata ay nanunuri. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, tumakbo si Bituin palapit sa kanila. May hawak na isang bulaklak na gumamela. "Para sa'yo, Tito Silim," masayang sabi ng bata. Ang tensyon ay nabasag. Kinuha ni Silim ang bulaklak at ang kanyang atensyon ay naiba. Ngunit habang pinapanood ni Liwayway ang dalawa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso.
Hindi niya pwedeng hayaang masira ang kapayapaang ito. Hindi niya pwedeng idamay sila sa gulo ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng napakaganda. Nagawa na nilang makipag-ugnayan sa opisina ni Dr. Alcaraz at naghihintay na lang ng petsa para sa isang online consultation. Ang hardin ay nagkakaroon na ng mga bagong usbong. Para kay Liwayway, ang lahat ay parang isang panaginip. Sa hardin, habang naglalaro si Bituin, nagkukwentuhan sina Silim at Liwayway. Nagawa ni Silim na tumawa muli. Isang malakas at masayang tawa na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Nakatingin si Liwayway sa kanya. Ang puso ay puno ng isang damdamin na hindi niya pa pinapangalanan. Pero alam niyang totoo. Sa gitna ng kanilang tawanan, hindi nila namalayan ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa harap. Hindi nila namalayan ang babaeng bumaba mula rito. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagtataka na mabilis na naging isang malamig at mapanganib na galit. Nakita ni Alonsina ang lahat. Ang hardin na nabubuhay. Ang lalaking akala niya'y wasak na, ngayon ay tumatawa. At ang babaeng marumi na nakatayo sa tabi nito, na para bang sila ay isang pamilya. Ang pagtawa ni Takip Silim Sandoval ay isang tunog na hindi pa naririnig sa Hacienda Dapit Ulap sa loob ng napakatagal na panahon. Ngayon, ito ay malaya at umalingaw-ngaw sa hardin. Isang musika na mas matamis pa kaysa sa awit ng mga ibon. Ang dahilan? Isang kwento ni Liwayway tungkol sa kanyang kabataan, kung paano niya sinubukang umakyat sa puno ng bayabas para lang mahulog sa isang maliit na putikan. Sana'y nakita mo ang itsura ko noon, sabi ni Liwayway, natatawa pa rin. Mukha akong kinalmot na suman. Hindi napigilan ni Silim ang isa pang hagikhik. Ang bawat tawa ay parang isang ehersisyo para sa isang kalamnan na matagal na niyang hindi ginagamit. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang bagay na akala niya ay imposible na. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang makita nila ang figura ni Alonsina na nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng malamig na galit. Ang paghaharap ay maikli, ngunit matalas, walang sigawan. Ang mga salita ni Alonsina ay parang mga patalim na ibinabalot sa seda. Mukhang mabilis kang nakahanap ng bagong aliwan. Mahal, sabi nito. Ang mga mata ay tila sinusunog si Liwayway. Mag-ingat ka lang, ang mga laruan ay madaling masira. Pagkatapos ay umalis ito na parang walang nangyari. Nag-iwan ng isang nakakalasong katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Silim na manalo ang dilim na dala ni Alonsina. Tumingin siya kay Liwayway na halatang apektado sa banta. Huwag mo siyang pakinggan, sabi niya. Ang boses ay mas matatag kaysa dati. Wala siyang kapangyarihan dito. Sa isang lugar sa Maynila, sa loob ng isang malamig at minimalistang opisina, ang kapangyarihang yon ay gumagalaw. Hawak ni Alonsina ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay isang pribadong imbestigador na matagal na niyang kliyente. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae, sabi ni Alonsina. Ang boses ay walang emosyon. Liwayway Reyes, may anak na babae, Bituin. Alamin mo ang lahat. Bawat utang, bawat kaaway, bawat maduming sikreto. Gusto ko ng alas laban sa kanya at gusto ko yan. Bukas. Wala ni kamalay-malay si Silim sa gumagalaw na kamandag. Ang kanyang buong atensyon ay nasa liwanag na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay at ang liwanag na yon ay lalong nagningning ng sumunod na gabi. Nasa silid-aklatan sila, naghihintay. Isang email na magtatakda ng lahat. At pagkatapos, dumating ito. From Office of Dr. Mateo Alcaraz. Inquiry for Mr. Takip Silim. Sandoval nanginginig ang mga kamay ni Silim
habang ginagalaw niya ang mouse para buksan ito. Binasa ito ni Liwayway ng malakas. Dear Mr. Sandoval, we have received and reviewed the initial documents sent by your late mother years ago, as well as the new information you have provided. Dr. Alcaraz believes there is a significant potential for recovery. He would like to schedule an initial video consultation at your earliest convenience. Huminto sa paghinga si Selim. Potensyal para sa paggaling. Ang mga salitang yon, mga salitang matagal na niyang ibinaon at tinakpan ng lupa. Ngayon, ang mga ito ay biglang umusbong na parang isang halaman sa gitna ng disyerto. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi niya namalayang namumuo na pala. Narinig mo ba yon, Wayway? Bulong niya. May pag-asa. Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting puno ng luha ng kaligayahan para sa kanya. Naririnig ko si Lim at nakikita ko. Ang mga sumunod na oras ay puno ng pananabik. Nag-reply sila sa email. Nagplano sila kung paano isasagawa ang video call nang walang makakaalam, lalo na si Alonsina. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga pinag-uusapan ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan siya ay nakatayo. Isang hinaharap kung saan sila ay... Isang gabi, habang abala sila sa pagpaplano, isang maliit na kamay ang kumalabit kay Selim. Si Bituin, na dapat ay tulog na, ay nakatayo sa kanyang tabi, may hawak na isang piraso ng papel. Para po sa inyo, Tito Selim, mahina niyang sabi. Kinuha ni Selim ang papel. Isa itong drawing, ginuhit gamit ang Crayola. May 3 figura na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Sa ilalim nito, sa sulat ng isang bata, ay may isang salita. Pamilya. Parang may kung anong mainit na bagay ang bumuhos sa puso ni Selim. Tinutunaw ang huling piraso ng yelo na natitira roon. Tinitigan niya ang drawing. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Sa tingin na yon, nakita niya ang lahat ng posibleng mangyari. Isang tahanan, isang pamilya, isang buhay. Maingat niyang itinupi ang drawing at inilagay sa bulsa ng kanyang damit na parang ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Salamat, Bituin, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ang gabi ay lumalim, puno ng pangako. Ngunit ang dilim ay laging nag-aabang. Habang naghahanda na si Selim na matulog, nagring ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Alonsina. Nagdalawang isip siya, ngunit sinagot din ito. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Sa kabilang linya ang boses ni Alonsina ay kakaibang tamis. Kumusta ka na, mahal? Naisip ko lang na tumawag. May sorpresa kasi ako para sa'yo bukas. Kumunot ang noo ni Selim. Wala akong panahon para sa mga laro mo, Alonsina. Hindi ito laro, sabi ni Alonsina. Ang tamis sa boses ay may halong pahiwatig ng panganib. Isa itong regalo, isang bagay na sa tingin ko ay karapatan mong malaman tungkol sa bago mong hardinera. Magkita tayo bukas ng umaga. Magugustuhan mo to. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Alonsina ang tawag. Naiwan si Selim na hawak ang telepono. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang regalo? Isang sorpresa? Alam niyang anumang galing kay Alonsina ay hindi isang regalo, kundi isang sumpa. Ngunit hindi niya alam kung ano, at ang kawalang alam na iyon ang nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nakatayo siya sa gilid ng isang bangin. Habang ang hangin ay nagsisimula ng umihip ng malakas. Ang umaga ay nagsimula na parang isang pahina mula sa isang librong pambata. Ang araw ay ginintuan. Ang mga bagong tanim na bulaklak sa hardin ay nagbukas ng kanilang mga talulot.
at ang hangin ay puno ng amoy ng pag-asa. Para kay Liwayway, ang bawat umaga sa Hacienda Dapit Ulap ay isang biyaya, isang paalala na ang mga pangarap, gaano man kaliit, ay maaaring magkaugat at mamukadkad. Nakatayo siya sa tabi ni Silim. Tinutulungan itong dahan-dahang iunat ang mga daliri, habang si Bituin naman ay masayang naglalaro ng piko sa malinis na damuhan. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. At gaya ng mga panaginip, ang perpektong sandaling iyon ay biglang binasag. Ang pagdating ni Alonsina ay hindi na isang sorpresa. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang malaking leather briefcase at kasama niya ang isang lalaking nakasalamin at pormal na kasuotan na halatang isang abogado. Ang damdam ang ngiti sa mga labi ni Alonsina ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. "Silim, mahal," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Narito ako para iligtas ka sa sarili mo." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Silim. Mula sa briefcase, inilabas ng abogado ang isang folder at inilatag ang mga laman nito sa isang mesang panghardin. Mga litrato, mga dokumento, mga piraso ng papel na naging mga piraso ng basag na salamin para sa mundo ni Liwayway. "Sino nga ba talaga si Liwayway Reyes?" tanong ni Alonsina. Ang boses ay parang isang nag-uulat sa telebisyon, malinaw at walang emosyon. Ayon sa aming investigasyon, siya ay isang babaeng may malaking pagkakautang sa kanyang probinsya. Isang babaeng tumakbo matapos hindi makabayad sa limpak-limpak na perang inutang niya sa mga tao. Ipinakita niya ang isang litrato ni Liwayway, kuha sa labas ng dati nilang barong-barong. Ang muka ay pagod at puno ng problema. Pagkatapos ay isang kopya ng mga kasunduan sa utang na may pangalan niya. Nanlamig si Liwayway. Totoo ang mga iyon, ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang mga utang ay para sa pagpapagamot ng kanyang namayapang ina. Ang pagtakbo niya ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa... Mayroon siyang pattern. Patuloy ni Alonsina. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Silim. Humanap ng lalaking may kahinaan. Gamitin ang awa para makapasok sa buhay nito. At kapag nakuha na ang tiwala, sisimulan na ang pagkuha ng yaman. She's a professional, Silim. At ikaw ang pinakabago niyang biktima. Tumingin si Silim mula sa mga papel patungo kay Liwayway. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkalito at nagsisimulang sakit. "Wayway, anong ibig sasabihin nito?" Nanginginig ang mga labi ni Liwayway. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Hindi totoo yan. May utang kami pero ano?" Putol ni Alonsina. "Pero hindi mo sinabi sa kanya? Dahil mas madaling magpanggap na isang kaawa-awang biktima kaysa umamin na isa kang takas?" Bawat salita ni Alonsina ay perpektong kinalkula para tamaan ang pinakamalalim na sugat ni Silim. Ang kanyang takot na maloko, ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga tao, ang alaala ng sarili niyang pagkakanulo. Nakita ni Liwayway kung paano nagbago ang mga mata ni Silim. Ang pag-asa na unti-unti niyang itinanim doon ay nagsimulang mamatay, napapalitan ng pamilyar na lamig ng pagdududa. At pagkatapos, dumating ang huling nakamamatay na dagok. Isang gwardya ang nagmamadaling lumapit sa kanila. "Senyorito, may problema po sa gate. May isang lalaking nagwawala. Hinahanap ang asawa niya raw." Nanigas ang buong katawan ni Liwayway. Hindi maaari." "Anong pangalan ng lalaki?" tanong ni Alonsina na para bang alam na niya ang sagot. "Nestor daw po. Hinahanap niya si Liwayway Reyes." Ang pangalang iyon, ang pangalan ng kanyang bangungot. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Liwayway. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Ang kanyang bayolenteng dating asawa. Tumingin si Silim sa kanya. Ang sakit sa kanyang mga mata
ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, pagkasuklam. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na perpektong iginuhit ni Alonsina. Isang babaeng sinungaling, isang takas, isang manloloko. Totoo ba? Tanong ni Silim. Ang boses ay mahina at puno ng lamat. May asawa ka? Hindi na. Matagal na kaming hiwalay. Sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga mata. Silim, maniwala ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay nalunod ng malakas na sigaw mula sa tarangkahan. Liwayway, ilabas mo ang pera ko. Alam kong nagpapasarap ka lang dyan. Iyon na iyon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Tumingin si Silim mula sa nagwawalang lalaki sa gate, sa mga dokumentong nakakalat sa mesa at sa umiiyak na mukha ni Liwayway. Ang kanyang puso na nagsimula ng maghilom ay muling nabiyak at ang sakit ay naging isang nag-aapoy na galit. Kaya pala, bulong niya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala, isang malaking palabas at ako. Ako ang tangang nanood at pumalakpak pa. Silim, hindi. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Puno ng sakit at pagkakanulo. Ang sigaw na yon ay nagpatigil sa lahat, pati na sa nagwawalang si Nestor sa labas. Hinila niya ang atensyon ni Bituin, na ngayon ay umiiyak na rin sa takot. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tumingin si Silim sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Lumayas ka! Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Lumayas ka dito. Kunin mo ang anak mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Lumayas kayo. Nakatayo lang si Liwayway, hindi makagalaw. Ang buong hardin na simbolo ng kanyang pag-asa ay naging isang entablado ng kanyang pagbagsak. Sa isang tabi ay si Alonsina. Ang mukha ay nagpapahayag ng purong tagumpay. Sa gitna ay si Silim, wasak at puno ng galit. At sa labas ay ang kanyang nakaraan, sumisigaw at nagbabanta. Wala nang natira. Ang langit na akala niya'y abot kamay na niya ay bumagsak at dinaganan siya ng buong buo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang lahat. Hinila niya si Bituin na humahagulgol at nagsimula siyang tumakbo. Tumakbo siya palayo sa hardin na kanyang binuhay, palayo sa lalaking minahal niya nang hindi niya sinasabi, palayo sa pangarap na sa isang iglap ay naging isang bangungot. Habang tumatakbo sila sa mahabang driveway, lumingon siya ng isang huling beses. Nakita niya si Silim, nag-iisa sa kanyang wheelchair, isang malungkot na figura sa gitna ng paraisong sila sana ang bubuo. Habang si Alonsina ay tahimik na nakatayo sa likod nito, na parang isang anino na nagwagi sa liwanag. At pagkatapos, tumakbo na siya palayo at hindi na muling lumingon. Ang dilim ay muling naging kaibigan ni Takip Silim Sandoval. Matapos ang pag-alis ni Liwayway at matapos ang matagumpay na pag-alis ni Alonsina, ang Hacienda Dapit Ulap ay muling nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas mapait. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iisa. Ito ay ang katahimikan ng isang sementeryo kung saan ibinaon niya ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Nakatigil siya sa gitna ng kanyang sala. Ang wheelchair ay hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga akusasyon ni Alonsina, ang mga sigaw ni Nestor, ang hikbi ni Liwayway. Ang lahat ay isang magulong ingay na bumubuo ng iisang konklusyon. Niloko na naman siya. Muli, nagtiwala siya. Muli, nasaktan siya. Ang aral ay malinaw. Ang pag-ibig at tiwala ay para sa mga tanga. At siya, sa loob ng ilang linggo, ang naging pinakamatanga sa kanilang lahat.
Gabi na nang pumasok si Elida sa silid, nagdadalawang isip. Senyorito, hindi pa po kayo kumakain. Hindi ako gutom. Sagot niya, ang boses ay walang buhay. May, may nakita po ako, sabi ni Elida. Ang boses ay nanginginig. Sa basurahan po sa hardin, itinapon po ni Ma'am Alonsina. Hindi lumingon si Silim. Kung basura, hayaan mong mabulok. Pero, senyorito, sa kabila ng kanyang sarili, lumingon si Silim. Nakita niya ang hawak ni Elida, isang lukot na papel, ang drawing ni Between, ang tatlong figura sa ilalim ng araw, ang salitang pamilya. Parang isang suntok sa sikmura ang tumama sa kanya. Naisip ko lang pong baka gusto ninyong itago, patuloy ni Elida. Inilapag ang papel sa mesa. Mabait na bata si Between at si Liwayway. Nung isang araw po, nakita kong ibinibigay niya ang kalahati ng pananghalian niya sa isa sa mga bagong hardinero dahil nakita niyang gutom ito. Hindi po yun kilos ng isang masamang tao, senyorito. Pagkasabi noon, tahimik na umalis si Elida. Iniwan si Silim kasama ang lukot na papel at ang mga salitang nag-iwan ng isang maliit na lamat sa pader ng kanyang galit. Kinuha niya ang drawing, maingat niyang inunat ang mga lukot. Tinitigan niya ang mga masasayang mukha na iginuhit ng krayola, ang inosenteng pangarap ng isang bata. Pagkatapos ay naalala niya ang mukha ni Alonsina kanina, ang perpektong pagkakasunod-sunod ng kanyang mga ebidensya. Ang perpektong tiyempo ng pagdating ni Nestor. Lahat ay masyadong malinis, masyadong perpekto. Parang isang corporate presentation, hindi isang pagbubunyag ng katotohanan. Ang kwento ni Elida, bakit mag-aaksaya ng pagkain ng isang manloloko sa isang taong wala siyang makukuha. Isang bagong pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalooban. Itinutulak ang pait at pagkaawa sa sarili. Pagdududa. Hindi pagdududa kay Liwayway, kundi pagdududa sa katotohanang ipinakita sa kanya. Mayroon siyang mga koneksyon noon, mga kaibigan, mga taong may utang na loob sa kanya bago pa siya maging isang lumpo na nagtatago sa dilim. Isa na lang ang natitira na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isa ng kinatatakutang investigador. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nahanap niya ang isang lumang numero. Umaasang aktibo pa rin ito. Matapos ang ilang pagring, isang boses ang sumagot. Marco, sabi ni Silim. Ang boses ay nagbabalik mula sa hukay. Silim! Ikaw ba yan? Gulat na tanong sa kabilang linya. Akala ko, wala akong panahon para sa kumustahan. Putol ni Silim. May kailangan ako sa'yo. Isang pabor na babayaran ko ng triple. Kahit ano pare, sabihin mo lang. May 2 tao akong gustong ipaimbestiga mo. Gusto kong malaman ang lahat. Walang ititira. Walang bato na hindi babaliktarin. Gusto ko ang pinakatotoong kwento ng buhay nila. Sino-sino? Ang una ay si Liwayway Reyes, sabi ni Silim. Nararamdaman ng kirot sa pagbanggit ng pangalan nito. At ang pangalawa? Huminga siya ng malalim. Ang galit ay muling nag-init. Si Alonsina Villaroman. Lumipas ang isang araw ng nakakabaliw na paghihintay. Hindi kumain si Silim. Hindi siya natulog. Naghintay lang siya. Habang ang drawing ni Between ay nasa mesa sa kanyang harapan, isang tahimik na saksi sa kanyang paghihirap. Kinabukasan, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Nakuha ko na, sabi nito. Silim, ang gulo ng kwentong to. Sabihin mo sa akin. At sinabi nga ni Marco ang lahat. Ang bawat piraso ng katotohanan ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Una, si Liwayway. Totoo ang utang, ngunit para sa chemotherapy ng kanyang ina na namatay din sa huli. Si Nestor Reyes, hindi niya asawa, kundi ex-husband.
Mayroon itong restraining order dahil sa paulit-ulit na pambubugbog. Si Liwayway ay tumakbo hindi mula sa utang, kundi mula sa takot na baka saktan o patayin siya ni Nestor. Napapikit si Silim. Ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Ipinagtabuyan niya ang isang babaeng nasaktan na. Sinaktan niya ito ng mas malala pa. At si Alonsina? Tanong ni Silim. Ang boses ay halos hindi marinig. Ito ang magugustuhan mo, sabi ni Marco. Naghahanap ako ng mga financial records at may nakita ako. 1 linggo matapos sabihin ni Dr. Fabian na wala ka ng pag-asa. May isang malaking halaga ng pera na pumasok sa isang offshore account na konektado sa kanya. Isang di matunton na transaksyon na ginawa ng isa sa mga shell corporations ni Alonsina. Katahimikan. Ang lahat ng hangin ay nawala mula sa baga ni Silim. Doon na iyon. Ang ebidensya. Ang patunay. Ang katotohanan na mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi lang siya niloko. Hindi lang siya pinabayaan. Ang kanyang kinabukasan ay sinadyang nakawin. Ang kanyang pag-asa ay sinadyang patayin. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ang pagsisisi ay naroon pa, ngunit natabunan ito ng isang bagong emosyon. Isang malamig, matigas, at nakamamatay na galit. Isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Hindi na siya ang biktima. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Pagkatapos magpasalamat kay Marco, ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niya ang telepono. Alam niya na kung ano ang susunod niyang gagawin. Hinanap niya ang pangalan ni Alonsina sa kanyang mga contact at tinawagan niya ito. Sumagot ito sa 2 ring. Ang boses ay matamis na parang pulot. Silim! Mahal! Natawagan ka. Ang boses ni Silim, nang sumagot siya, ay kalmado. Nakakakilabot sa pagiging kalmado. Pumunta ka rito. May problema ba? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Silim. Ang mga mata ay nakatitig sa drawing ni Between. Tungkol sa lahat. Dumating si Alonsina sa Hacienda Dapit Ulap na tila isang reyna na babalik sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida, ang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan at tagumpay. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Pumasok siya sa sala, handang-handa na tapusin ang larong sa tingin niya ay siya ang nanalo. Naabutan niya si Silim sa gitna ng silid, nag-iisa. Nakaharap ito sa bintana, ngunit lumingon ito nang maramdaman ang kanyang presensya. Walang galit sa mukha nito, walang sakit, tanging isang nakakakilabot na katahimikan. Mahal, bati ni Alonsina. Ang boses ay matamis. I'm here. Ano itong importanteng pag-uusapan natin? Don't tell me you're having second thoughts about kicking that woman out. It was for your own good. Hindi sumagot si Silim. Sa halip, itinuro niya ang isang tablet na nasa ibabaw ng mesa. Buksan mo. Kumunot ang noo ni Alonsina. Ngunit sinunod niya. Ang screen ay umilaw. Ipinapakita ang isang litrato ni Nestor Reyes. Sino yan? Ang asawa ng babaeng yon. Hindi. Simpleng sagot ni Silim. Ex-husband. May restraining order laban sa kanya dahil sa pambubugbog. Isang katotohanang nakalimutan mong isama sa iyong presentasyon kahapon. Natigilan si Alonsina. Isang bahagyang kislap ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong itinago. Well, hindi na mahalaga yan. Ang punto ay, ang punto? Putol ni Silim. Ang boses ay nagsimulang magkaroon ng talim. Ay nagsinungaling ka. At iyon pa lang ang simula. Ipinag-swipe niya ang screen. Lumitaw ang mga dokumento, mga medical records, mga bank statements. Naalala mo ba si Dr. Fabian? Ang doktor na nagsabing wala na akong pag-asa?
Nagsimulang mamutla si Alonsina. Of course, isang kagalang-galang na doktor. Isang kagalang-galang na doktor na biglang yumaman isang linggo matapos niyang ibigay ang kanyang hatol sa akin. Sabi ni Silim, ang mga mata niya'y hindi bumibitiw sa kanya. 1 milyon. Iyon ang presyo ng aking pag-asa, hindi ba, Alonsina? 1 milyon na ipinasok sa kanyang offshore account mula sa isang shell corporation na pag-aari mo. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Alonsina ay tuluyang nabasag. Ang kulay ay nawala sa kanyang perpektong mukha. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Hindi, hindi ko alam ang sinasabi mo. That's absurd. Huwag ka nang magpanggap. Sigaw ni Silim. Sa wakas, ang galit na kanyang kinimkim ay sumabog na. Bakit, Alonsina? Bakit mo ginawa? Hindi pa ba sapat ang yaman na nakuha mo? Ang kapangyarihan? Kailangan mo pa bang nakawin ang pag-asa kung makalakad muli? Dahil mahal kita, sigaw ni Alonsina pabalik. Ang boses ay puno ng desperasyon. Gusto kitang protektahan. Masyadong delikado ang therapy. Baka lalo kang mapahamak. Mas mabuti ng ganito. Ligtas, inaalagaan. Ligtas? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Silim. Ikinulong mo ako. Ikinulong mo ako sa silyang ito. Sa bahay na ito. Sa isang buhay na walang pag-asa. Para lang makontrol mo ang lahat. Hindi pagmamahal yan, Alonsina. Kasakiman yan. Kasamaan. Napaatras si Alonsina. Wala nang maisagot. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakalantad na. Tapos na tayo, sabi ni Silim. Ang boses ay muling naging malamig na parang yelo. Ang mga abogado ko ay nag-file na ng kaso. Lahat ng assets na konektado sa iyo ay naka-freeze na. Bawat sentimo na ninakaw mo, ibabalik mo. Tumingin siya sa babaeng dati niyang minahal at ngayon ay isang estranghero na puno ng lason. Ito ang huling takip silim mo sa hasyendang ito, Alonsina. Lumayas ka. Sa isang maliit na kapilya sa kabilang bayan, nakaupo si Liwayway sa isa sa mga bangko, yakap si Bituin na natutulog sa kanyang kandungan. Dito sila pansamantalang tumuloy sa tulong ng isang mabait na madre. Sa loob ng 2 araw, umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ngayon, ang natitira na lang ay isang blangkong sakit. Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Determinasyon. Pagod na siyang tumakbo. Pagod na siyang magtago. Ang pagmamahal niya kay Bituin ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Hindi na tayo tatakbo, anak. Bulong niya. Hindi na. Tila ba narinig ng tadhana ang kanyang desisyon? Isang anino ang tumabon sa kanila. Nang tumingala siya, nanlamig ang buo niyang katawan. Si Nestor, nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa wakas, nahanap din kita. Sabi nito, ang boses ay may bahid ng alak. Akin na ang pera. Alam kong binigyan ka ng lumpong yon ng malaking pera. Agad na itinayo ni Liwayway si Bituin sa likod niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nestor. Walang pera, Nestor, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. At kahit mayroon, wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Nagulat si Nestor sa kanyang katapangan. Abat lumalaban ka na? Akma niya itong sasampalin. Huwag. Isang bago at malakas na boses ang pumigil sa kanya. 2 lalaking naka-Amerikana ang biglang lumitaw sa likod ni Nestor. Isa sa kanila ay si Marco. Nestor Reyes? Tanong ni Marco. Arestado ka para sa paglabag sa restraining order at attempted assault. Bago pa man makapalag si Nestor, pinusasan na siya ng kasama ni Marco at kinaladkad palabas. Naiwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa gulat. Tumingin siya kay Marco. Sino kayo? Ngumiti si Marco.
Pinadala kami ng isang kaibigan. Pabalik sa hasyenda. Parang isang multo na lumabas si Alonsina sa malaking pinto. Ang muka ay basag at walang kulay. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang mantsa ng dugo sa maputlang hapon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Tuluyan nang nawala sa buhay ni Silim. Naiwan si Silim, nag-iisa sa sala. Ang tagumpay ay may lasang abo. Nakuha niya ang hustisya, ngunit ang sakit ng kanyang pagkakamali kay Liwayway ay mas matindi pa. Maya-maya, pumasok si Marco sa silid. Tapos na, sabi ni Marco. Nasa kulungan na si Nestor at ligtas na sila. Tumango si Silim. Ang mga mata ay nakapikit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Salamat, Marco. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Walang anuman, pare. Nag-alinlangan si Marco. Ano nang susunod mong gagawin? Binuksan ni Silim ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay hindi na blangko. Mayroon ng isang malinaw at hindi matitinag na layunin. Tumingin siya sa kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, hanapin mo siya para sa akin. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa hasyenda ay nagbago. Ang dating bigat at kalungkutan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na gaan. Ang gaan ng pag-asa. Natagpuan ni Silim si Liwayway sa lugar kung saan niya ito huling iniwan, sa isang estado ng pagkasira. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkasira ay nasa loob niya, hindi sa babae. Pinuntahan niya ito sa maliit na kapilya kung saan sila pansamantalang nanuluyan. Si Liliwayway ay nag-iisa, nakaluhod sa harap ng altar. Ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan, pinaikot ni Silim ang kanyang wheelchair sa pasilyo ng simbahan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang malakas na dagundong sa sagradong katahimikan. Narinig siya ni Liwayway. Lumingon ito at sa mga mata niya ay nakita ni Silim ang pinaghalong sakit, gulat at pagod. Huminto siya ilang talampakan mula rito. Walang mga salitang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng ilang sandali. Paano niya sisimulan? Paano niya hihingi ng tawad para sa isang sugat na napakalalim? Wayway. Sa wakas ay sabi niya, ang pangalan nito ay isang basag na bulong. Tumayo si Liwayway. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. Pumunta ako rito. Simula ni Silim. Ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa kanyang sariling kahihiyan. Hindi para humingi ng tawad para sa sarili ko. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Pumunta ako rito para humingi ng tawad para sa sakit na idinulot ko sa'yo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Silim, mga luhang matagal na niyang ikinaila. Sira ako, Wayway. Isang sirang tao na naniniwalang ang lahat sa mundo ay sira rin. At sa halip na ayusin ang sarili ko, pinili kong basagin ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Pinili kong basagin ka. Tumingin siya sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Hinihiling ko lang na mapatawad mo ako balang araw para kahit paano makalaya ka sa sakit na ako ang may gawa. Hindi gumalaw si Liwayway, ngunit isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa. Hindi ito luha ng sakit, ito ay luha ng paglaya. Isang montage ng paghilom ang naganap sa mga sumunod na buwan. Nagsimula ang mahirap na proseso ng physical therapy. Sa tulong ng video calls kay Dr. Alcaraz at sa isang lokal na therapist na kanyang inirekomenda, hinarap ni Silim ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang bawat araw ay isang impyerno ng sakit at pagod. May mga araw na halos sumuko na siya, kung saan ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa sakit at ang kanyang isip ay bumubulong ng pagkabigo. Ngunit sa bawat sandali ng kanyang paghihirap, naroon si Liwayway.
Siya ang nagpupunas ng pawis sa noo ni Silim. Siya ang nag-aabot ng tubig kapag tuyo na ang lalamunan nito. Siya ang tahimik na nakaupo sa isang tabi, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para sabihing, "Kaya mo yan." Nandito lang ako. Si Bituin, sa kanyang inosenteng paraan, ay naging isang sinag ng araw sa madilim na gym. Nagdadala siya ng mga drawing, kumakanta ng mga awitin, at kung minsan, basta na lang yayakapin ang binti ni Silim at sasabihing, "Galing mo, Tito Silim." Sa isang malamig na opisina sa Maynila, natanggap ni Alonsina ang isang makapal na sobre mula sa korte. Habang binabasa niya ang mga papeles na kumukumpiska sa lahat ng yaman na kanyang ninakaw, ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Tanging ang mapait na lasa lamang ng pagkatalo. Isang umaga, isang malaking truck ang pumarada sa harap ng hasyenda. Ibinaba ng mga trabahador ang luma at kinakalawang na karatulang bakal na may nakasulat na Hacienda Dapit Ulap. Pagkatapos, sa isang seremonya na simple ngunit puno ng kahulugan, ikinabit nila ang bago. Gawa sa pinakintab na kahoy na nara, nakaukit dito ang mga salitang Hacienda Bukang Liwayway. At pagkatapos, dumating ang araw. Ang araw ay sumisikat sa silangan. Ang mga sinag nito ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang hardin, na dati isang sementeryo, ay ngayon ay isang paraiso ng luntiang dahon at makukulay na bulaklak. Sa gitna nito, nakatayo si Takip Silim Sandoval. Nakatayo siya, nanginginig, nakasandal sa isang pares ng saklay, ngunit nakatayo. Sa di kalayuan, naghihintay sina Liwayway at Bituin. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Tumingin si Silim sa kanila. Huminga siya ng malalim at pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kanang paa. Inilipat niya ito pasulong. Isang hakbang, isang maliit, nanginginig, ngunit napakahalagang hakbang. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Naglakad siya. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay isang testamento ng kanyang paghihirap, ng kanyang determinasyon, at ng pag-ibig na nagtulak sa kanya na magpatuloy. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Liwayway. Naglakad siya palapit dito hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Binitawan niya ang isang saklay at gamit ang nanginginig na kamay, hinaplos niya ang pisngi ni Liwayway. Tinitigan niya ito sa mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Sabi nila, ang pangalan mo raw ay Bukang Liwayway. Bulong niya, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi nila alam. Itinuro niya ang sumisikat na araw. Pagkatapos ay ang hardin at pagkatapos ay ang sarili niyang puso, na ikaw mismo ang Bukang Liwayway ko. Ngumiti si Liwayway. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap siya ni Silim at sa unang pagkakataon, ang yakap ay mula sa isang lalaking nakatayo sa sarili niyang mga paa. Dumating si Bituin at yumakap sa kanilang mga binti. At doon, sa gitna ng hardin na kanilang binuhay, sa ilalim ng ginintuang sinag ng isang bagong umaga, ang tatlong nasirang kaluluwa ay sa wakas ay naging isang buong pamilya. Ang Takip Silim ay tuluyan ng nagwakas. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Silim at Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong oras, sa inyong mga tainga, at sa inyong mga pusong nagbukas upang pakinggan at damhin ang kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat kabanata ng kanilang pighati, pag-asa at di matatawarang tagumpay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat patak ng luha ni Liwayway at ang bawat pader na itinayo ni Silim sa kanyang puso. Isang paalala
na ang bawat isa sa atin ay may sariling takip silim na pinagdadaanan. Sapagkat sa huli, ang kwento ni na Silim at Liwayway ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may nag-aabang na bukang liwayway. At ito ay kwento ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi bulag, kundi isang pag-ibig na nakakakita, nagpapagaling at nagbibigay lakas. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga salita ay musika rin sa aking pandinig. Hinihintay ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Nagmamahal at laging nagbibigay ng kilig, kwento at kilig